Hi, welcome to His Grace Christian Ministries. We hope that the Lord will touch your hearts today as you join us in worship and in hearing His Word. May you be blessed and refreshed as you experience His grace in your life today. God bless you. Week 4 today, continuing in His grace. Magpatuloy tayo dun sa grace ng Panginoon. Okay, can we all stand up right now? Let us look at the scriptures. Ito po yung ating scripture for today, Romans chapter 6, verses 15-23. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Sa chapter 5, doon sinabi ni Paul yun na where sin abounds, grace abounds all the more. Kaya ito ngayon, nag-start siya sa question na to. Okay, so verse 15, what then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Verse 19, I am using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap the time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. Verse 22, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Let's bow down our heads and let us pray. Lord, we thank you. Thank you, Father, that you are bound, Lord, to fulfill all your promises because you are a promise-keeping God. And today, O Lord, we open our hearts to you. We are expectant, O Lord, that you're going to speak to every one of us. Lord, we ask you to move freely among us this time, O God. Speak to each one's heart. And we claim your grace, Lord. We thank you that even as we desire to do your will, as we set our hearts to do your will, God, you're going to pour out your grace so that we will be able to live holy lives, Lord God, that are glorifying to you, Lord, and are honoring to you, Father. Thank you, Lord. We commit to you this time. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Pakilakas na lang ng konti. Okay lang to. Okay, so Paul introduced us the idea that where sin abounded, grace abounds all the more. And therefore, ang nangyayari dito, mas marami naman palang grace, kaya okay lang magkasala. Total, patatawarin naman eh. Diba? Yun yung nangyayari. So he now wonders if someone might think this truth to imply that it doesn't matter if a Christian lives a life of sin. So yun na ngayon. Paul already thought of that. Naisip na ni Paul yun. No, a lot of people would say, yung idea ng grace na yan, hindi maganda kasi aabusuhin ng mga tao yan. No, sabi dito, after all, if God loves sinners, then why worry about sin? Kung mahal naman pala ng Diyos sa mga taong makasalanan, bakit pa tayo magpo-problema sa kasalanan? Well, sin is a big problem. Why? Because it sticks with you. In fact, kahit Kristiyano ka na, hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakasala. Hindi kahit sinabi na you have been made righteous before God, naging matuwid ka sa paningin ng Diyos, hindi ibig sabihin na perfect ka na hindi ka na magkakasala. And therefore, the idea of grace becomes a license to sin. Total, mahal naman ako ng Diyos. Total, hindi naman ako tinatakwil ng Diyos. Total, hindi naman ako paparusahan ng Diyos. Pwede na magkasala. Well, for the Christians, maaaring hindi ka na namumuhay dun sa kasalanan, yung habitual sin na tinatawag. But from time to time, you commit sins. We commit sins. So, sa ating pag-iisip, sa ating mga salita,
The way we respond to certain situations. Ano? Ano ba naman talaga ang utos ng Diyos at bakit tayo nagkakasala? Di ba? Ano bang inuutos ng Diyos sa atin? Yun ngang 10, sinamarize na lang sa 2. Di ba? Yung 10, first 4, ano sinasabi ng first 4? I am the Lord your God, you shall not have any other gods. Pangalawa, ano sabi niya? You shall not make any graven image in the image of the anything, no? Here on earth or below the earth or below the waters, ano? So anything in creation, do not bow down to them. Sinabi ng Diyos. Ano pa sinabi niya? Do not use the name of the Lord your God in vain and keep the Sabbath holy. Yun yung loving God. But in reality, yung loving God na yun, doon sa 4 na yun, may sanga-sanga pa yun. Because how are you going to express your love for God? When God said, I am the Lord your God, and you shall not have any other gods. In fact, naalala ko si Oprah Winfrey. Ito ay bata pa lang, nasa church na. Nasa Baptist church. And according to her, umalis siya ng church, umalis siya ng Christianity kasi hindi niya raw matanggap na ang Diyos ay seloso. Which is sinabi naman ng Bible yon that God is a jealous God. Ano bang masama sa jealousy? Di ba, lalo pat kung asawa mo talaga yan. Asawa mo, tapos, di ba? In the same way, God is jealous about us, jealous with us. Why? Kasi nilikha niya tayo para sa Kanya. And we are being snatched away by the devil. Ang masakit nito, sumusunod tayo dun sa dyablo. And that's why God is jealous. Di ba kaya naghahabol siya? Ganon din sa mag-asawa, di ba kaya naghahabol yung lalaki or yung babae? Kasi asawa niya yun eh. Di ba? Even when there's a hint of unfaithfulness, lumilitaw yung jealousy. Tama lang maging jealous talaga. Di ba? There's nothing wrong with that. Kasi mahal mo yung tao eh. And that's the same way, hindi ko maintindihan why some people like that would leave the faith just because they did not understand the word. Ako, pag meron ako hindi naiintindihan sa Bible, sinasabi ko lang, Lord, someday maiintindihan ko to, lalaktawan ko muna siya. No, hindi ko pa siya naiintindihan nga, but later on, I'll get to a deeper study with this, and I'm sure I'll be able to understand this. Ang dami, may tumingin ka sa YouTube, meron doon, sabi niya nga scriptures that led me to turn away from my faith. So hindi porket meron kang hindi naintindihan sa Bible, aalis ka na sa pananampalataya mo. Hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Because you know what, kahit wala naman yung Bible, pag titignan mo, isipin mo, sino bang may likha ng lahat ng ito? Kung isipin mo, buhay ka ngayon, humihinga ka. Kung isipin mo, ngayon, ikaw ay maaring may problema ka ngayon, pero nakakaraos ka sa problema mo. Wala kang pananampalataya sa Diyos, pero nakakaraos ka sa problema mo. How much more kung nananampalataya ka sa Diyos? Yeah? And so, there was even this Russian monk, ang pangalan niya ay si Gregory Rasputin. Naalala ko, merong kanta na ito eh. Kanta nito nung mga 1970s ba yon? So, Rasputin, si Boney M, bakit alam mo? Alam ko, yung tatay ko lang nagpapatugtog noon dati. Naririnig ko nga lang yun. Si Boney M, grupo yon, banda yon. Ang kanta nila ay Rasputin. Si Rasputin is a Russian monk. Historical figure siya. Monk, so ibig sabihin, ito ay religious person. Ang idea niya, he lived in the idea of salvation through repeated experiences of sin and repentance. Kumbaga paulit-ulit, sin and repentance, sin and repentance. Para sa kanya, yun daw yung way to salvation. So it's a distorted mindset. And that's why if you're going to look at the life of Rasputin, marami siyang ginawa na masasabi mong hindi makakristyano. Okay, in fact, if you look at him, bearded siya and parang Jesus ang itsura niya. But cultic, cult yung kanyang in-establish na grupo. So sabi rito, therefore Rasputin lived in notorious sin and thought that this was the way to salvation. Think about that. So this is an extreme example of the idea behind Paul's question, shall we continue in sin that grace may abound? Magpatuloy ba tayo sa kasalanan para yung grace ng Lord ay lalong bumuhos? Yun ba ang ibig sabihin nun? So in fact, grace is no friend to sin. Okay? Yung daw kagandahang loob ng Diyos ay hindi kaibigan ng kasalanan. In fact,
they are sworn enemies. Magkaaway yung kagandahang loob ng Diyos at saka yung kasalanan. So, if, sabi nga, water cannot mix with oil. Parang ganun siya. In fact, sabi ni Thomas Benton Brooks, ayan, sabi nito, as heat is opposed to cold and light to darkness, so grace is opposed to sin. Fire and water may as well agree in the same vessel as grace and sin in the same heart. Fire and water may agree in the same vessel, pwedeng nasa isang container siya, in the same way, ganun din daw yung grace at saka yung kasalanan na nasa puso ng tao. But then, sabi nga niya dyan, grace is opposed to sin. And that is why you can feel inside of you a battle that is going on. May labanan na nangyayari sa loob mo. A part of you says, do this. A part of you says, don't do this. Diba? A part of you says, obey what God is saying. A part of you saying, wag, gawin mo ito. Wag kang sumunod sa sinasabi ng Diyos, ito ang gawin mo. So they are in constant battle. And so therefore, as Paul was saying, makita natin dito, is that you are slave to the one you obey. Ikaw ay alipin doon sa kung sino ang sinusunod mo. You have a battle raging inside of you kung gagawin mo yung tama or gagawin mo yung hindi tama or mali. Alam mo kung ano yung tama. Yun pa ang masaklap dito. You've heard the word of God. You know, and you know in your heart na ito yung tamang gawin, pero iba yung ginagawa mo. That is the battle. Kapag ginawa mo yung hindi mo dapat gawin, pag ginawa mo yung hindi kalooban ng Diyos, natalo ka sa laban. Di ba? Because you belong to the kingdom of God. And therefore, kung ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos, gagawin mo kung ano yung pamumuhay doon sa kaharian ng Diyos. Di ba? So just imagine yourself, you are a Filipino, you move to another country. Lumipat ka sa Amerika halimbawa. So kung paano mamuhay ang mga Amerikano, iba sa pamumuhay ng mga Pilipino. Di ba? So mamumuhay ka ron bilang Pilipino. Kaya nga kilalang kilala ng mga Amerikano kung sino talaga yung mga Pilipino. Di ba? Kasi pangalan pa lang. Sabi nga lang, dito lang daw kasi sa atin yung matatanda na, baby pa rin eh. Kasi baby yung nickname, baby yung pangalan. Napatingin tuloy ako sa anak ko, tawag ko dyan baby. Lagi ko tinatawag na baby. Pero meron ka lang, di ba, Tito Boy, di ba, Tita Baby, yung tita mo baby. Naalala ko nga si JL, tawa kami ng tawa lagi pagka nasabi niya si Lolo Bebe. Lolo niya Bebe. Kasi Vivencio yung pangalan. So, Filipino, yung mga Pilipino raw, ito yung mga, may mga balikbayan box, yung mga, distinct ang Pilipino pagdating sa Amerika. Of course, itsura, kulay, distinct ang Pilipino. What I'm trying to say is kung ikaw ay Kristiyano, kabilang ka sa kaharian ng Diyos, distinct ka dito sa mundo. In fact, kahit saan ka pumunta, may distinction. Makikita na ikaw ay Kristiyano. No, hindi ka lang Filipino, kundi ikaw ay Kristiyano. Why? The grace of God is abounding in your life. Life is not easy. Pero yung grace ng Lord ang nagpapatunay na nabubuhay siya sa iyo. The question is, kanino ka? Kanino ka ba alipin? Sabi niya rin, you are slave to the one who you obey. Kung sino raw ang sinusunod mo, yun yung master mo. Okay? Ganun lang kasimple yan. Kung sino ang nasusunod sa buhay mo, yun yung master. Okay? So, pwedeng yung sikmura mo, yun yung master mo. Yeah, pag sinabing hindi pa man oras kumain, pag sinabing sikmura mo, gutom na ako, kakain ka. Yung iba nakatingin na sa mga tiyan nila. So, yung iba napatingin sa oras. Anong oras na ba? Mamaya pa po yung 12 o'clock. Okay? Yeah? So let me read, yung 15 to 16. Sabi yan, what then? Shall we sin because we're not under the law but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, eto na yun, as you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves to the one you obey. Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Let me read yung Tagalog version. Sabi niya, ano na ngayon? Kita mo si Paul? Ano na ngayon? Anong petsa na?
Yeah? Sabi ni Paul, paano na ngayon yan? Tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan dahil hindi tayo nasa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Kita mo? Merong, si Paul, anong tawag dyan? Not disclaimer. Anong tawag doon? Pasubali. Or may warning siya, huwag naman. No? Huwag naman mangyari. Verse 16, sabi niya, hindi ba ninyo alam na kung kanino ninyo ipinaubaya ang inyong sarili bilang alipin, kayo ay mga alipin niya na inyong sinusunod. Ito man ay sa kasalanan patungong kamatayan o sa pagsunod patungong katuwiran. So Paul actually is convincing us that a lifestyle of habitual sin is not compatible with those or with one whose life is changed by grace. In other words, kung sinasabi mong ikaw ay namumuhay na sa kagandahang loob ng Diyos, wala nang puwang yung kasalanan sa'yo. Although we're not saying na hindi ka na magkakasala, we're not saying na ikaw ay perfect na, but the point is, yung desire mo is not towards sin, but towards obedience to God. Between sin and obedience to God, mas matimbang na ngayon yung pagsunod sa Diyos. Or else, when we come here to church, ano ba to? Pagsunod sa utos? O isang expression ng ating pananampalataya na pumupunta ka rito dahil mahal na mahal mo ang Diyos at gusto mo siyang sambahin? Because you see, if coming to church is simply a matter of compliance, obedience to God's command, I tell you, God is not keeping an attendance sheet. No, na pagdating ng panahon, sasabihin ng Lord, oy, perfect attendance ka. Sige, pasok ka dito sa langit. It doesn't happen that way. Hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ikaw ba ay nagtitiwala sa Kanya? Ikaw ba ay sinuko mo yung buhay mo sa Kanya? Ikaw ba ay alipin ng nino? Kanino kang alipin? No, alipin ka ba ng kasalanan or alipin ka ng pagsunod sa Diyos? Kaya kung ikaw, sinusunod mo kung ano yung sinasabi ng Diyos, then alipin ka ng pagsunod sa Diyos or alipin ka ng Diyos. Although God does not call us slaves, He calls us His friends. He calls us His children. Nakita ninyo yon? And God does not control us. Hindi tayo nire-restrict ng Lord. In fact, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, pinapabayaan niya tayo kung ano yung gusto nating gawin. Now, I remember that illustration by Frank Turek. Sabi niya ganon. Kasi may nagtanong sa kanya, bakit kailangan kong tanggapin si Kristo? Bakit kailangan ko siyang sambahin? Sabi ni Frank Turek, hindi mo kailangan gawin yun. In fact, hindi mo kailangan siyang sambahin, hindi mo siya kailangan ibigin, hindi mo siya kailangan piliin. Sabi naman nung atheist, kung hindi ko siya pipiliin, pupunta ako sa impyerno. Sabi naman nitong si Frank Turek, hindi ka naman pinipilit ng Diyos na pumunta sa langit. Di ba? Sino pa talaga nagpapagulo? Kasi ang Diyos hindi naman namimilit eh. Di ba? Hindi ka naman pinipilit ng Diyos na pumunta sa langit. Hindi rin niya gusto pumunta ka sa impyerno. The truth is, you have to make a decision. And some people would say, wala namang choice. Meron choice. Meron kang choice. But the point is, anong pipiliin mo? Piliin mo bang tanggapin yung pag-ibig ng Diyos? Ang ganda ng illustration niya. Sabi niya, naka-experience na ba kayo sa mga babae? Nasubukan niyo na bang naligawan kayo tapos ayaw umalis nung manliligaw kahit sinabi mo pa na friends lang kayo? Pero tuloy pa rin siya. So sabi niya, ang pag-ibig daw kasi hindi pinupuwersa. Hindi pinagpipilitan. And so God does not force us to love Him back. Pero patuloy siya ng pagbibigay ng pag-ibig niya sa atin. No, sabi nga, patuloy pa rin siya nagbibigay ng flowers, patuloy pa rin pagbibigay niya ng mga love letters, patuloy pa rin pagbibigay niya ng mga chocolates and all. Well, figures of speech. It's the same way as saying, tuloy pa rin ang pagbibigay niya ng hangin sa atin. Tuloy pa rin ang pagbibigay niya ng araw sa atin. Tuloy pa rin ang pagbigay niya ng ulan para doon sa mga pananim natin. These are all signs of His love for us. But He is not forcing you to love Him back. Hindi ka niya pinipilit na mahalin mo rin siya. Hindi ka rin niya pinipilit na pumunta sa langit kung ayaw mo. Kaya lang, kung hindi ka pupunta sa langit, saan ka pupunta?
And you know it. And the thing is, ayaw din ng Diyos na mapunta ka doon. Kaya lang wala siyang magagawa kung doon mo gusto pumunta. Naintindihan natin? So God is not a tyrannical ruler. Hindi ito masamang Panginoon. In fact, He doesn't call us His slaves. But whenever we come to Him, He welcomes us. Whenever we come to Him, you can experience His mercy. You can experience His grace. Kahit pagano paulit-ulit yung kasalanan mo, bumalik ka sa Kanya, tinatanggap ka. But then, it is not a license to sin. Now, total, tatanggapin pa rin naman pala ako magkasala, ganito, ganyan. You see, the condition of your heart will become questionable if that is your practice, if that is your mentality. Okay, so whether you present yourself to obey, you become its slave, sabi nga. So pagdating sa kasalanan, kahit pa piliin mo talagang sumunod sa Diyos, ang nangyayari dyan, yung kasalanan nagpupumilit pa rin sa'yo. Yun yung kasalanan. But yet, nandyan yung grace ng Lord. So, sabi nga rito, if you obey your appetite constantly, then you are a slave of your appetite. So, ano ba sinasabi tungkol sa sin? Tungkol sa slavery. Ito, pagka-slave ka raw, this is the idea, Sabi rito, one who serves his master to the disregard of his own interest. Yan daw yung slave. Sabi nga, a slave is more than an employee. Kaya hindi lang siya employee, kasi ang employee, kahit pa paano may sahod yan. Umuwi ng bahay niya. Pagka-slave ka, pag-aari ka kung sino man yung naging master mo. So ano sabi rito? Slave in these terms is like this, one born into a condition of slavery. Ipinanganak ka bilang alipin. Kaya nga yung mga alipin noon, masakit kung ang magulang mo alipin, pagka pinanganak ka dun sa pamilya na yon, alipin ka kaagad. Okay? Ano pa? One whose will is swallowed up in the will of another. Wala kang kalooban. Kundi yung kalooban ng master mo, yun yung masusunod. One who is bound to the master with bonds only death can break. So, kamatayan lang daw ang makakabali o makakabasag doon sa iyong pagiging alipin. One who serves his master to the disregard of his own interest. Yan daw yung slave. Now, slavery to sin, Now, makita natin, ganun din somehow, yung pagiging slave natin sa Panginoon. Why? Yung bondage can only be broken by death. And Jesus Christ died for us. Now that's what you will see here. Okay, next, number 2, offer yourself as a slave of righteousness. Kung ganun pala ang slavery at ang sin ay ruthless master, then offer yourself as a slave to righteousness. Kasi ikaw daw ay alipin ng kung sino ang sinusunod mo. Okay? So Romans 6:17-19. Now, but thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Nakalaya na tayo sa kasalanan, kaya ngayon daw tayo ay alipin na ng katuwiran. So I am using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. Kaya sabi niya, kayo ay mga dating alipin ng kasalanan, ngunit salamat sa Diyos dahil mula sa puso ay sinunod niyo ang katuroang ibinigay sa inyo. Sa inyong paglaya mula sa kasalanan, kayo ay naging mga alipin ng katwiran. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil, sabi nga simula sa puso ay sinunod ninyo ang katuroang binigay niya. Ang binigay sa inyo. You see, it is a matter of decision. It's a choice. Nasa pagpili daw po natin. Question for us today, sino ang pipiliin mong Panginoon? Sino ang pipiliin mong master sa buhay mo?
Okay, verse 19. Dahil sa kahinaan ng inyong katawan, ako ay nagsasalita bilang tao, sapagkat ipinaubaya ninyo ang mga bahagi ng inyong mga katawan na mapaalipin sa karumihan at walang pagkakilala sa kautusan patungo sa walang pagkakakilala sa kautusan ng Diyos. Sa gayon ding paraan, ipaubaya ninyo ngayon ang mga bahagi ng inyong katawan na mga alipin ng katuwiran patungo sa kabanalan. So makita natin dito, yung reality, that if you obey yung temptations, yung sins, you are a slave to that. Yun at yun ang mag-aalipin sa'yo. Pag sabing alipin ka nung kasalanan na yun at yun ang susundin mo. You are in bondage to it. Whereas if you are slave of righteousness, ito ngayon na nangyayari. Our will is now swallowed up in the will of God. Yung ating kagustuhan ay nakapaloob na doon sa kagustuhan ng Diyos. In other words, gusto mo na kung ano ang gusto ng Diyos. Okay? Ano pa? We are born again now as slaves to righteousness. Kung kanina you are born into slavery, you are now born again. Yes, you are still a slave, but you are a slave to righteousness. This time, ang gusto mo nang gawin ay yung tama. Ang gusto mo nang gawin ay yung kalooban ng Diyos. In fact, it becomes a non-negotiable for you. No, pag sinabing kalooban ng Diyos ito, it is non-negotiable. No, wala nang ifs, wala nang buts, no, wala nang pero-pero, or baka sakali, or baka naman. Di ba? Kasi alam mo, ito yung kalooban ng Diyos eh. Okay? Ano ba sinabi dyan? We are bound to Jesus with bonds that only death can break. But since He has triumphed over death and given us eternal life, those bonds will never be broken. Okay? So, kay Jesus na tayo. And therefore, that bond cannot be broken. Ano pa sinabi ito? We now willingly choose to serve Jesus to the disregard of our own selfish interest. Yun daw yung alipin ng righteousness. No, na yung iyong kalooban at iyong pagpili, you willingly choose to serve God. Okay? So we now willingly choose to serve Jesus Christ. That's why in reality, hindi tayo kailangan pilitin na maglingkod sa Diyos. Hindi tayo kailangan pilitin na pumunta dito kapag may mga gawain tayo. Because you know what? Kung ikaw ay alipin ng katuwiran, magiging likas para sa iyo na paglingkuran ng Diyos. Magiging likas sa iyo na sumunod dun sa kalooban ng Diyos. Magiging likas sa iyo na gawin kung ano yung mga pinapagawa ng Diyos. Now, in fact, sabi nga dito, kung ikaw ay hindi na alipin ng kasalanan at ikaw ay alipin na ng katuwiran, ikaw ay nagpalit na ng boss. Nagpalit ka na ng boss. Every day you report to a different boss. Hindi na, sa ka nakakita nung nag-resign ka na, natanggap ka nun sa kabilang kumpanya, tapos the next day nung pumasok ka doon sa dati mong office. Walang ganon. Di ba? In fact, hindi ka natatanggapin ng opisina kasi hindi ka nakasama ron sa pasahod. Nasabi nga, a new job, and the first day on the new job, you leave your work at lunch and you go to the old company or to the old job and ask your old boss, anong gusto mong ipagawa sa akin? But in reality, dahil bago na yung Panginoon natin, bago na yung Diyos natin, ang tinatanong natin sa Diyos, Panginoon, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? In fact, I asked that question when I was a new believer, a new Christian. Bago pa lang ako ma-attend ng church. And when I came to church, sabi ko, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? And I saw the music team. I joined the worship team. And I played faithfully. Tumugtog po ako sa worship team. Sa matagal na panahon, 20 years to be exact. Why? It's because naging natural sa akin yung desire to serve the Lord. And mas malalim yung desire pa when it comes to the souls of people. Diba yung kaluluwa ng mga tao? And people need change in their lives. Okay, so be slaves. Offer yourselves to be slaves of righteousness. Because righteousness leads to holiness, and holiness leads to eternal life. Kaya yan yung sinabi dito sa Romans chapter 6, verse 20 to 23. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Ngayon, ikinakahiya mo na yung kasalanan.
Now, those things result in death. Patungo sa kamatayan daw. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness. And the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Wages, yung wages, sahod, pinagtatrabahuan mo yan. Pero ano sinabi diyan? The gift of God is eternal life. Ang kaloob ng Diyos, ang regalo ng Diyos. You see, that is grace. Di ba? Ang regalo hindi naman binabayaran yan. Di ba? Saan ka nakakita? Niregaluhan mo ng magandang, bigay kayo ng regalo. Niregaluhan mo ng computer, halimbawa. Niregaluhan mo ng computer. Tapos, yung binigyan mo ng regalo, binayaran ka ng 20,000. Hindi na regalo yon, di ba? In fact, insulto yon. Di ba? Nakaka-insulto yon. Binigyan mo ng regalo, tapos binayaran ka. Di ba? Kasi yung regalo, it's freely given. And that's why God is freely giving us the gift of eternal life. The gift of life. At binabayaran niya tayo doon sa ating kasalanan. No, ang kabayaran ng kasalanan, yung wages, sahod mo sa paggawa ng kasalanan ay kamatayan. So basahin ko yung Tagalog version, sabi niya rito, nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, malaya kayo sa katwiran. Anong bunga nga ang nakuha ninyo sa mga bagay na ikinahihiya ninyo ngayon? Ito ay sapagkat sa wakas ang mga bagay na iyon ay kamatayan. It leads to death. Okay? Ngunit, ngayong nakalaya na kayo mula sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, nagkabunga kayo ng patungo sa kabanalan. Ang wakas nito ay walang hanggang buhay. Verse 23, ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos, take note, walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang bayad na kaloob ng Diyos. In short, regalo siya. It's a gift. Isipin mo, hindi ka naman ang karapat-dapat eh. Bakit ibibigay sa iyo yung regalo na yon? Di ba? Have you received a gift na wala namang okasyon? Hindi mo naman birthday, hindi naman Christmas. Pero may nagbigay ng regalo sa iyo. Diba? And what did you do para bigyan ka ng regalo ng tao na yon? And a lot of times, people would give gifts to others as a sign of their love, as a sign of their appreciation. Diba? Kung tutusin, wala namang i-appreciate ang Lord sa atin kasi nga makasalanan tayo. And yet, He gave us the gift of life. In reality, obedience leads to righteousness. And righteousness leads to holiness. And holiness leads to eternal life. You see, napakataas po ng standard ng Diyos. Para makapasok ka sa langit, it is holiness. Hindi na pwedeng natin sabihin na absolute holiness. Because pag sinabi mong holy, yun na yung pinaka. Okay, wala nang mas holy pa dun sa holy. Okay, when you say holy, it's perfection. Yun po ang nire-require ng Diyos para tayo makapunta sa langit, which is impossible for any one of us. Any and every one of us. Imposible pong mangyari sa atin yun. And you know what God did? Dahil imposible yun, in-offer niya sa atin yung kanyang kagandahang loob. Ano yung kagandahang loob na yun? Namatay siya para sa'yo. Lahat ng kasalanan ng nagawa mo, inako niya. As if siya lahat yung gumawa ng kasalanan na yun. Kaya yung full payment ng kasalanan mo na yon, pinagbayaran niya yon. And you know what happens now? Yung kabutihan, yung buhay na mayroon siya, yung perfection, yung holiness, yun ngayon ang ibinibigay niya sa'yo. As if wala kang kasalanan, as if ikaw ay namuhay ng katulad ng Diyos. Some of us might not be able to accept that kasi, di ba, alam natin tayo, makasalanan tayo eh. We are not deserving. But what will you gain by saying, I'm not deserving and I cannot accept that? Ano mangyayari sa'yo?
Di ba? Di ba mas maganda magpasalamat ka sa Diyos? Di ba mas maganda dahil ibinigay na sa iyo ng Diyos yan kahit hindi ka karapat-dapat, piliin mong mabuhay ayon doon sa kalooban niya. And so, we must obey, sabi nga, no? Kaya tanong ko kanina, ano ba ang dapat nating sundin? Ano ba talaga ang utos ng Diyos? God gave us the 10 Commandments. But in reality, sinamarize niya. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. And loving your neighbor starts in the home. Kasi yung neighbor, hindi lang kapitbahay yun. No, kaya nga it starts in the home. Why? Because unang sinabi ron, ano sinabi? Honor your father and mother. Di ba? Do not commit adultery. So sa bahay yun. Tapos kasunod na rin, huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw, huwag kang papatay. Yun na yung sa others. The point is, are we really loving one another? Because the point is, if you are living continually in the grace of God, it will manifest in how we treat one another. Kung paano natin tinatrato ang bawat isa. And I'd like to end with this. Medyo mahaba po itong babasahin ko. But bear with me because this is how we should live and treat one another. Okay, Romans chapter 12, verses 9 to 21. Sabi rito, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Verse 13, share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge. It is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Okay? Madali bang gawin itong mga bagay na to? Lalo na mamaya pag tinagalog natin. Ano? On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Sino raw to? If your enemy is hungry, feed him. Kaya tuloy kinakabahan ako pag kami nag-i-invite sa akin na pakakainin daw ako eh. Of course, ibang usapan yun. No? So if he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Tagalogin natin para mas maganda, no? Para mas klaro. Sige. Verse 9, ang pag-ibig ay dapat walang pakunwari or pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, manangan kayo sa mabuti. Maging magiliwin kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa ng higit pa sa inyong sarili. Okay? Okay pa yan, ano? Sige, tignan natin yung karugtong ngayon. Huwag maging tamad sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa espiritos na naglilingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asa sa inyong paghihirap, maging matiisin, sa inyong pananalangin magpatuloy kayong matatag. Verse 13, magbigay sa pangangailangan ng mga banal, ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga bisita, that is hospitality. Pagpalain ninyo sila na umuusig sa inyo. Yan, medyo paibang level na siya. Ano? Pagpalain ninyo sila na umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo sila at huwag silang sumpain. Makigalak kayo sa kanila na nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng empathy.
Ano, yung empathy na tinatawag. Hindi lang sympathy. Yung sympathy, naaawa ka. Pero yung empathy, talagang nararamdaman mo yung nararamdaman nila. Okay? Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Huwag kayong mag-isip ng may kapalaluan sa inyong mga sarili. Sa halip, makisalamuha kayo sa mga taong mapagpakumbaba. Huwag ninyong ipalagay ang inyong mga sarili na matatalino. In other words, just be humble. No, kung matalino ka, hindi mo kailangang ipangalandakan. Ano sabi nga, hindi mo kailangang i-prove na matalino ka kasi nililitaw ng kusa yon. Verse 17, huwag kayong gumanti ng masama sa masama sa sinuman. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama sa sinuman. Kung ginawa kayo ng masama, in other words, huwag niyong gawan ng masama. Okay, ayan. Another level na naman po ito. Okay? Magkaloob nga kayo ng mga mabubuti mga bagay sa harap ng mga tao. Kung maaari, yamang ito ay nasa sa inyo, mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Which is, I think, not really that possible. Now, as much as possible, gusto mong mamuhay ng may kapayapaan, pero may mga taong talagang mga palaban. Di ba? Kung minsan, magandang kalooban mo, pangit ang dating sa kanila. May mga ganon. Okay, so huwag kayong gumanti, huwag kayong magiganti sa halip. Verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Sa halip, bigyan ninyo ng puwang ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat ang paghihiganti ay sa akin. Pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa, ito ang sinabi ng Panginoon. Di ba minsan you swear, no? So swear tayo, magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. You know? In fact, hindi lang magbabayad, pagbabayarin kita sa ginawa mo sa akin. Anong sinasabi ng Diyos sa'yo? Ako ang maniningil sa kanila. Ako ang maniningil sa kanila. Kaya pumanatag ka. You know? Kasi tayo, gigil na gigil tayo, di ba? Makaganti lang ako, makakurot man lang. Kontento ka na, makakurot man lang. Eh, gusto ni Lord, iparusahan yung tao sa kasalanan niya. Yeah? So, hayaan natin gumanti. Na pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa, ang Diyos daw ang haharap sa kanila. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, ayan, another level po ulit. No? Kung nagutom ang iyong kaaway, pakainin mo siya. Kapag nauhaw siya, painumin mo siya sapagkat kapag ginawa mo ito, bubuntunan mo ng nagbabagang uling ang kanilang ulo. May kinalaman to sa kultura noong unang panahon. Okay? So kaya hindi natin maintindihan ngayon ba't lalagyan ng nagbabagang hindi yun yung ibig sabihin nun. Huwag magpatalo sa masama, sa halip talunin mo ng mabuti ang masama. Who is your master? And what will you choose? Kasi kung sino ang iyong Panginoon sa buhay mo, doon ka magpapatuloy sa pamumuhay. Diba? Kung ang Panginoon mo ay ang Panginoong Diyos, well, mahirap lahat itong binasa ko na ito. But I tell you, that is supposed to be our desire. And I tell you, there will be the grace of God. Now, darating ang panahon, makakaranas ka ng matinding offense. And the Lord will remind you, huwag mong gantihan. Huwag mong gantihan ng masama yung masamang ginawa sa'yo. At huwag ka rin magtanim ng sama ng loob. Kasi ikaw din ang kawawa doon sa sama ng loob. You know what? That's why from time to time sinasabi ko, magpatawad tayo. Dahil yung pagpapatawad hindi naman para doon sa tao na nagkasala sa'yo. Ang pagpapatawad ay para sa'yo na nagawa ng masama. Why? Kasi pag ikaw ay nagpatawad, pinoprotektahan mo yung sarili mo doon sa bitterness or puot. Yung puot kasi na yan, umuugat yon sa puso mo. Darating ang panahon, yun na magro-rule sa buhay mo. Minsan, meron lang isang simpleng sitwasyon, ang mangyayari, ikaw ay magagalit ka agad. Minsan, ang mga tao hindi ka na maintindihan, bakit ganito itong tao na to? Ano bang meron sa kanya? Bakit ganyan siya mag-isip? Bakit ganyan siya mag-respond sa mga sitwasyon? It's because nag-ugat na yung bitterness doon sa puso mo. And that is why, imbis na magiging pagpapala tayo, magiging irritation.
Hindi ko alam Tagalog. Ano ba yung irritation sa Tagalog? Kakairita. Yun din yun eh. Ang punto is, hindi ka na nakakatuwa. Di ba? Hindi ka na nakakatuwa. Hindi ka na nagiging blessing. That is if you allow the root of bitterness to, sabi nga, di ba? Ngayon, bumabagyo, di ba? Alin sa mga puno yung pinakamadaling mabunot? Palagay ninyo. Yung 1 taon pa lang nakatanim, yung 5 taon nang nakatanim, yung 15 years na nakatanim, or itong puno natin dito sa labas na 30 years na yata, 40 years na nakatanim dyan. I tell you, ang pinakamahirap bunutin, yung malalim na. Ngayon, ang tanong, saan ka malalim? Malalim ka ba sa sama ng loob? Mahirap kang bunutin dyan pag malalim ka na sa sama ng loob. Malalim ka ba sa katuwiran ng Diyos? Mahirap ka nang bunutin dyan. Kaya kahit anong gawing taktika ni Satan sa'yo, hindi ka basta-basta mabubunot. Alin ang gusto natin doon? Di ba? So let's make a choice today. It will all depend on you. The ball is in your hands. Hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. A lot of people, they blame God. Kung may Diyos, bakit ganito? Kung may Diyos, bakit ganyan? Kagagawan natin po lahat ito. Bakit bigla na lang may papasok sa eskwelahan? Babarilin lahat yung mga bawat makita, babarilin. Diba? Sa Amerika, sinasabi nila, nasaan ang Diyos kung totoong Diyos? Bakit pinayagan niyang barilin itong taong to, lahat ng mga nakita niya dito sa eskwelahan? Ang sagot nung isang reporter, bakit mo hinahanap ang Diyos? Di ba pinalayas mo ang Diyos sa eskwelahan? Pinagbawal mo ang panalangin. Tinanggal mo ang Bible sa school. Bawal banggitin ang pangalan ni Jesus sa pagtuturo. Pinalayas mo ang Diyos sa eskwelahan. Tapos ngayong masama ang nangyayari sa eskwelahan, tatanungin mo nasaan ang Diyos. Ang tanong ko sa iyo, sino nagpalayas sa Diyos? Tayo rin yun. Tayo rin yun. Kaya be careful what you choose. And today, I ask you, ano ang pipiliin mo sa buhay mo? Kaninong Panginoon ka? Sinong Panginoon mo? Can we all stand up right now? And let's just end in prayer. Let's close this message in prayer. And before I pray, let me just give you a few minutes. Right where you are, search. Make a search of your heart. Sige po, while everybody's head is bowed and eyes closed, just talk to God right now. Kausapin mo ang Panginoon. I-confirm mo sa Panginoon kung kanino ka talaga. Kung talagang hindi mo pa naibigay yung buhay mo kay Jesus, isuko mo siya ngayon. Dahil siya ay mabuting Panginoon. Ito ang Panginoon na nagsasabing minamahal ka niya nang higit pa sa kasalanan mo. So right where you are, siguro magpasalamat ka sa Panginoon. Sige lang po. Let's focus our attention to the Lord right now. So right where you are standing, all heads bowed, all eyes closed, kausapin mo ang Panginoon. Even for those of you who are joining online, you can talk to God right now. Ano yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo ngayon na hindi mo magawa-gawa? Will you surrender that to God? Na maaring napakahirap or maaring imposible, but that is the reason why there is the grace of God. Kaya nandyan yung kagandahang loob ng Diyos. It energizes us. It gives us strength. Gives us the power to do His will. So ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo ngayon? Do you need to receive something from the Lord today? Kailangan mong tanggapin itong bagay na to. Kailangan mong tanggapin itong sitwasyon na to dahil dealing niya ito sa iyo. Whatever that situation is. Or on the other hand, is the Lord asking you to give something up? Surrender it to Him. Kung merong pinapasuko ang Diyos sa iyo, sa Kanya, you can say that to Him right now. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yun.
And right there, you just lay it all down to God. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil walang hangad na masama ang Panginoon sa atin. Ang hangad niya ay mabuti. Kung mayroon man siyang kukunin sa atin, para sa kabutihan natin yan. Kung meron man siyang gustong tanggapin natin na hindi natin matanggap dahil hindi natin kaya, makakabuti rin sa atin yan. That's why, just trust Him. No? Magtiwala lang tayo sa Kanya kung ano yung Kanyang ginagawa sa buhay natin. Because you can be sure of this, that is for your own good. And for His glory and honor. Sige lang po, just go ahead and pray. Thank Him for His love. Thank Him for His unconditional love for us. Let me pray for you. Father God, we thank you for this time. Salamat, Lord. Dahil napakabuti mo sa amin, O God. Thank you that though we are not worthy, we are not faithful, but you are faithful, O God. Thank you, Lord, because even though we are not in control of anything in our lives, we thank you, Lord, because you are still in control. That we can trust you for everything, Lord. Salamat, Panginoon, na mas malaki ka sa pinakamalaki naming problema. Sabi nga nung awit kanina, Lord, na mas malawak ang iyong pag-ibig sa pinakamatinding kasalanan na nagawa namin. And therefore, we can come to you. Salamat, Panginoon, na kami ay hindi mo itinataboy. Kami ay patuloy mong tinatanggap. Kahit gaano pa man, karaming kamalian o kasalanan ang nagawa namin, kung patuloy kaming babalik sa iyo, patuloy mo pa rin kaming tatanggapin hanggang sa kami ay tuluyang magbago. Alam namin, Panginoon, na you remain patient with us. Thank you, Lord, that you do not give up on us, Lord. Hindi ka bumibigay. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Although, of course, there are times, Lord, na talagang gusto naming lumayo sa iyo, hindi mo rin kami pinagpipilitan na hatakin pabalik sa iyo, kundi sa halip, Panginoon, you allow us to have our realizations. At yung mga realizations na yun will lead us to your goodness, to your love, to your gentleness, to your kindness, to your blessings, to your grace, O Lord. That is why today, Lord, we lay down everything to you. God, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat. Inaalay namin sa iyo ang aming mga buhay. Inaalay namin sa iyo ang lahat-lahat. Even our worst problems, our worst sin, Lord God. Thank you, O Father, na itong kasalanan na ito ay naipakong na sa krus when Jesus Christ was crucified on that cross. Even before we were born, even before we committed our first sin, naipako ng lahat ng kasalanan na ito sa krus ni Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong sacrifice. Thank you, Lord, for doing it for us so that we can be with you someday. Salamat, Panginoon, na ninanasa mo na kami ay mapasama sa iyo sa kalangitan, sa langit, sa pagdating ng Panginoon, ng panahon sa iyong kaharian. And therefore, dito pa lamang sa lupa, Panginoon, ay nagpapasakop na kami sa iyong kaharian. Maghari ka sa aming mga puso, Panginoon, at magawa namin kung ano yung karapat-dapat at maging kalugod-lugod sa iyo at maging pagkapala kami sa bawat isa. Lord, we thank you that you continually pour out your grace over our lives. Even when we don't know it, salamat, Panginoon, na nariyan ka. Thank you very much, O Lord. Thank you very much, Father. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Experience the impacts of reaching out, touching people's lives with His Grace Christian Ministries. To sow into our mission and support our outreach, visit our website and donate today at hisgrace.org.ph/donate.